What's up sa inyo mga pangat? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi ko. Anong oras nyo man ito napapanood mga pangat? Siyempre mga pangat, shoutout sa lahat ng mga sumusuporta yan sa buong mundo. God bless morning na naman sa inyo mga pangat. At siyempre today is, ano ba ngayon? July 20 mga pangat. Binabati ko ng happy birthday, belated mga pangat, ang ating may bahay. Siyempre ng July 17, birthday niya mga pangat. Happy birthday sa iyo, siyempre. Shoutout sa iyo ma, siyempre. Alam mo naman, I really love you always, di ba? 101% yon. Habang tayo tumatagal sa mundo, sumasarap. Kumbaga sa buro, habang tumatagal, sumasarap. So magkatanong dyan mga pangat kung ano ibig sabihin ng paangat. Sabi ko kanina, habang tumatagal, sumasarap, di ba? Ayun ang ibig sabihin ng paangat. Inisip kasi natin pag sabi paangat, financial material na bagay. Maraming bagay mga pangat ng ibig sabihin ng paangat, di ba? Basta mamaya natin ko babanggitin niya. Gutom na ako eh. Shoutout muna sa inyo dyan, syempre sa mga may birthday ngayong July. Shoutout sa inyo. At syempre, yun nga pala. Shoutout din kay Yanika. Medyo na high blood, no? Kasi mga pangat, si Prinsesa, lagi na dun yan. Kala Yanika, no? Mga pangat sa mga hindi nakakalam, no? Pupunta yan dun lagi. Siyempre, hindi man lagi. Once a month, ganun pupunta siya dun sa Borjuman. Ito mga pangat, pumunta si Prinsesa. Yung birthday niya kasi rin eh. Ayaw ko birthday niya ba? Oo, magkasing birthday sila ng misis mga pangat. Tapos ka lang late sa birthday, wala pang regalo. Nagmahal sa tatay mo, sa nilibutan na kami. Nagbubunga nga na naman. Anyway mga pat, labas muna tayo. Siyempre, almusal muna tayo mga pat para malamanan yung siya natin. At utang din na tayo din mga pangat. May mga nagtatong sa atin. Actually, marami mga pangat. Sabi nga, pag lumampas sa isa, marami yun. Eh siyempre, hindi lang lampas sa isa, kundi lampas-lampas sa isa. At kukuha lang tayo mga pangat, o pipili lang tayo mga pangat ng mga tanong na sasagutin natin kung makakabalik pa dito sa Dubai, sa UAE, kapag ikaw ay, basta pag-usapan din mamaya. Siyempre kung napapansin nyo to, huwag nyo napansin yan mga pangat, saka ating pag-uusapan yan. Kung mayroong na-receive ang plot nyo na ganito rin mga pangat, comment down below dyan. Alam nyo na kung ano yan, diba mga pangat, siyempre saka ating pag-uusapan yan. Mga nakikita nyo, yan. Saka ating pag-uusapan yan, napaulit-ulit ako yun nga pala, siyempre, kahapon, 19, of course, 20 ngayon eh. Laban ni Manny Pacquiao mga pangat. Alam niyo mga pangat, si Manny Pacquiao, hindi kami nagkakalayo ng edad mga pangat. Siguro matanda lang ako sa kanya ng 1 taon. Alam niyo na kung edad ko, di ba? Siyempre, talaga namang kita niyo yung mga pangat oh. Yung kilikili ko, yung titignan. Siyempre kahit na hindi siya nanalo mga pangat sa laban, pero para sa akin, panalo siya mga pangat. Kasi yung pag-maintain niya mga pangat ng kanyang makisig at malakas na pangatawan sa edad na 46 mga pangat, no, na lumalaban ka pa sa ring, no, sa batang kalaban, lumalaban ka sa mas bata sa iyo ng halos kalahati. Madalang yun, at yung bilis at yung lakas ay nakikipagsabayan pa ng ganun-ganun mga pangat. Para sa akin, yun yung pinaka-importante, yun yung pinaka-panalo. Kumbaga hindi man nanalo mga pangat, pero ipinakita mo sa buong mundo yung disiplina sa pag-aalaga ng katawan, pag-maintain ng lakas, even though na hindi naman talaga kapareho mga pangat nung bata siya, syempre iiba tumatanda, pero at least ng mga pangat hindi nalalayo nung galaw niya nung bata pa siya. Bumagal lang siya ng konti, pero mga pangat, yung lakas, yung strategy at saka yung disiplina nandun pa rin mga pangat. Kaya talaga namang panalo pa rin yung galawan niya, di ba? At yun yung nakaka-inspire doon mga pangat. At pwedeng tularan ng mga kabataan, no? So, yung mga naglalaro sa basketball, yung iba pang mga athlete, mga pangat, inspirasyon ng malaki yun. Yung ganong klaseng disiplina ni Manny Pacquiao mga pangat sa kanyang katawan, sa kanyang lakas na pinananatili niya. Hindi siya nagbibisyo, no, mga pangat. Malaking impact yun mga pangat at malaking ambag yun mga pangat sa mga kabataan natin, ng mga naglaro na maging huwaran, no, mga pangat si Manny Pacquiao. Baka hindi siya nanalo, hindi na sa akin importante yung nanalo siya mga pangat o natalo siya. Ang pinaka-importante dun mga pangat para sa akin, yung tumungtong siya ng ring sa age of 46 at ang kalaban niya mga pangat is kalahati ng kanyang edad. Halos kalahati ng kanyang edad. So mga pangat, malaking bagay na yun. Pagpapakita ng lakas at tapang sa buong mundo bilang Pilipino. Yan. Sabi nga, Pinoy ako, may agimat ang dugo ko. Pinoy ako. Sintonado. At syempre mga pangat pala, maraming salamat nga pala mga pangat sa mga bumati sa atin mga pangat. Nung tayo nag 7,000 subscribers mga pangat. At syempre shoutout at yan mga pangat. Shoutout kay Orange Apple. Big shoutout Boss Rojan TV Official. And congrats and more subscribers to come. And God bless us all. Keep safe always. Yun, maraming salamat mo.
At syempre shoutout din kay Shemar Tampigay. Dito na video mo, 3K subscribers ka pa lang. Ngayon, alhamdulillah, 7.3 subscribers ka na, paangat. Congrats! Sa mga hindi po nakakaalam kung anong ibig sabihin ng alhamdulillah, ito po ay salitang Arabic. Ang ibig sabihin po sa wikang Ingles, praise be to God or thanks God. Sa wikang Tagalog naman mga pangat, purihin ang Diyos, sa Diyos ang papuri, pasalamatan ang Diyos, sa Diyos ang pasasalamat. Yun po ang ibig sabihin ng alhamdulillah. Ingat lagi dyan, new subscriber from Saudi Arabia. Family driver, nangangarap din na maka-Dubai, UAE, inshallah. At syempre mga pat, ang inshallah, nabanggit ko na yan noon mga pangat. Sa wikang English is in God's will. Sa wikang Tagalog naman mga pangat is kung sa kalooban ng Diyos o sa kalooban ng Diyos. Yun, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa mga bumabati sa atin nung tayo nag 7,000 subscribers. Maraming sila mga pangat actually. Maraming salamat sa inyo sa mga comment nyo mga pangat. At syempre mga pangat, mayroon na lang tayong 5 buwan para maabot natin ang 10,000 subscribers mga pangat. 5 buwan na lang. 5 buwan. Sana makaya natin. Tutulungan nyo ako. Tulong-tulong tayo abutin yan. Diba? Maraming salamat ulit in advance. Yo! Shoutout din kay Pinoy Incali 8711. Wow! From long hair to no hair. Pero ayos pa rin. Good looking. Yung talaga naman. Pa-shoutout po Mr. Rogen from Milpitas, CA. Yung Milpitas City yan ng California. City of California. Yun. Shoutout po sa inyo. At syempre maraming salamat sa mga hindi nag-escape ng ads natin mga pangat talaga naman. Kagaya ni Glenda Rojas. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa support. At lagi nagko-comment sa atin yan mga pangat. Sabi niya, Hi, new subscribers. Enjoying watching your vlog. Yun. From Dubai Hospital. Nurse. Yun. Nurse po siya mga pangat. Keep it up. Bless you po. Lagi siya nagko-comment sa atin mga pangat. At syempre mga pangat, si Madam Glenda mga pangat, lagi yang nanonood sa atin habang siya naka-duty sa hospital mga pangat. Nai-inspire ako mga pangat sa mga gano'n. No? Kumbaga ginagawang libangan yung ating mga vlog, ginagawang libangan, pampalipas oras ng mga pangat. Instead na makipag-chismisan, pinapanood yung vlog natin. Maraming salamat po sa inyo. At syempre lagi daw siya hindi nag-i-skip ng ads. Shoutout po sa inyo. At syempre maraming salamat sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Talagang ako yung mismo na-i-inspire din mga pangat sa ganung. Syempre nakakataba ng puso at gana pang gumawa ng mga video pag may mga nanonood mga pangat habang naka-duty or habang nakahiga sa higaan, yung mga maraming mga pangat na nagbe-message sa atin ng personal na mga TV nila, no, ng mga laptop nila, na habang nanonood sila sa atin, habang nagpapahinga sila, nanonood sila ng mga video natin. Kaya maraming salamat po sa inyo. Sa inyong suporta talaga namang I really appreciate it from the bottom of my heart. At syempre maraming salamat sa mga nagko-comment mga pat kung saan sila naroon ngayon mga pangat sa mundo, sa buong mundo mga pangat. Maraming salamat kasi nalalaman natin kung saan nakarating yung ating mga video. Yan, di ba? Hindi yung topic natin actually. Mayroon tayong pag-uusapan ngayon. Kailangan baka nag-moist. So, what's up sa inyo mga pangat? From Pirang Init. Time check tayo. Mag-alaw na ng hapon mga pangat. Siyempre magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kung ano oras siya po mga panat mga pangat. At siyempre shoutout sa lahat sa buong mundo niya. At sa walang sawang sumusuporta sa atin mga pangat. Shoutout sa inyo. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Mahangin naman mga pangat. Mahangin naman. Sana rin nyo ako mga pangat. Sobrang hangin. At yun mga pangat, siyempre may pag-uusapan tayo. Siyempre breakfast muna tayo mga pangat. Alas 12 na no. Breakfast muna tayo. Bala ko mag-dosa. Dosa lang tayo mga pangat para hindi tayo makatingati. Kasi pagka iba yung kinakaya natin mga pangat, nangatingati tayo eh. So nakaganto lang ako mga pangat. Eh, no? Nakapambahay lang tayo. Tamang tamang Manila boy lang ang dating ba. Kasi summer eh. Sobrang init eh. Malapit na mga pangat matapos ang August, no, mga pangat. At laban ni Manny Pacquiao kahapon, no. At kahit na ganun yung edad niya mga pangat, no, talaga namang ipinakita niya pa rin mga pangat na hindi pa rin siya papagapi. Pare, dosa he, dosa. Dosa he. Yun, mga pangat, may dosa pa. Hahay! Syempre naman, dosa is real. Init. Yun, nagtao dito. Sakto. Kumasyad. Yung mga pangat, dosa muna tayo. 5 grams lang mga pat, almusal. Yung mga pangat.
Dosa sa Dubai. Mamaya natin magutulong dila. Kakain muna ako, almusal ha. Kami lang tayo mga pangat. Siyempre. Ano? Diba? Sarap. So magkatanong pala mga pangat kung anong ibig sabihin ng paangat. Maraming katanong mga pangat eh. Ano sinasabi mong paangat? Ano yung ibig sabihin ng paangat? Ano yung paangat? Nabanggit ko na yung mga paangat sa unang mga vlog natin. Ang ibig sabihin mga paangat ng paangat, general siya mga paangat. Hindi lang financially, hindi lang material na bagay, kundi mga paangat. Ito ay general. Yung ibig sabihin kong paangat. Ito ay physical health, no? Na nag-i-improve ka. Halimbawa, dati kung ano yung mga kinakain mo na hindi makakatulong sa katawan natin, panlupa. So, sinabing physical health, nandun yung disiplina sa pagkain, disiplina sa mga bagay-bagay na ini-intake mo sa katawan mo, mga bagay na ginagamit mo, yung lifestyle mo is inag-iba, healthy lifestyle, nag-i-improve ka. And then yung emotion ng mga pangat, maturity, paano mo na inaharap mga pangat lahat ng dumarating sa iyo na mga pagsubok o negative na sitwasyon ng mga pangat, yung negative na emotion. So dapat nag-i-improve ka, yun yung tinatawag na umaangat. At saka mga pangat, siyempre spiritual life, no, mga pangat, nag-i-improve, lumalago, spiritual life natin, no, kailangan importante yung mga pangat na lumalago tayo sa spiritual life din. So general yung ibig ko sabihin paangat, ibig sabihin yun umaangat sa buhay, not only financial and not only material, but in our self, attitude, character, emotion, spiritual, physical, lahat yan mga pangat, general. So ibig sabihin, kaya pag sabi mga paangat, ibig sabihin umaangat tayo in general. Hindi lang pag financial lang tayo umaangat mga pangat, and then yung attitude natin bagsak, spiritual life natin bagsak, and emotion natin bagsak, hindi rin tayo masaya nun. So dapat balance eh, lahat is umaangat, no? Kahit paunti-unti nag-level up, hindi tayo na-stagnant at hindi tayo bumababa. Yun yung ibig sabihin, dapat umaangat tayo, hindi tayo nade-demote, kundi umaangat dapat, lagi nagle-level up yung ating status ng mga pat generally. Sana naiintindihan nyo ng mga pat ang ibig sabihin ng paangat. Yun, di ba? Tagalog yan eh, paangat. Paangat. Angat-angat. Diba? Hindi pangat ha. Kain tayo. Ito mga pat ha. Coconut. Up. 5 grams lang. 2 piraso. Pwede na, di ba? Tapos natin kumain mga pat, sagot tayo ng katanungan. Ito yung mga pat yung main topic natin ngayon. Kung makakabalik ka pa ng Dubai, kung makakabalik ka pa ng UAE no mga pangat. So kagaya ng tanong mga pat ni Rodel Rivera 7287. Hi sir, paano kung galing na po ako ng UAE? Dito na po ako sa Pilipinas. Kung sponsor ako ng pinsan ko, punta ulit sa UAE. Ibig sabihin mga pangat, sponsoran siya ng pinsan niya papuntang UAE, pabalik mga pangat no. Yun yung sinabi niya. Case to case basis yan mga pangat. Ano bang status mo nung pumunta ka ng UAE? Ikaw ba sponsor o OFW o direct hire, yung mga ganon? So, tapos bumalik ka ng Pilipinas, ano ulit yung status mo? For example, pumunta ka ng UAE, dati, no, noon, nung bago ka pa lang, is tourist ka. And eventually, nagtrabaho ka, naging OFW ka, ngayon bumalik ka ng Pilipinas, nag-for good ka, and then babalik ka ulit. Mahirapan ka na makabalik mga pangat dahil mayroon kang record na dating tourist ka tapos hindi ka na bumalik as a tourist ng mga pangat. O magkakaproblema mga pangat, magkakakonflict ka dyan sa immigration sa Pilipinas. Kahit sino pa maging sponsor mo, maliban mga pangat kung immediate family mo, kung anak mo, asawa mo, or magulang mo. Pero kung sponsor lang mga pangat is pinsan, mahihirapan yan. In most immigration context, a cousin cannot be directly sponsored for a visa, whether a family visa, a visit visa, or permanent residency. Generally, only immediate family members like spouse, children, and parents are eligible for family-based sponsor. However, there might be alternative pathway or exceptions depending on the specific country and situation. Kung halimbawa naman, ikaw ay pumunta dito ng tourist, 1 month tourist ka, and bumalik ka ng Pilipinas as a tourist ulit, 1 month, walang problema yon. Makakabalik ka ng UAE kung ikaw ay dating tourist at bumalik ka ng tourist. Kahit mga pangat, ikaw lang mag-isa bumiyahe ulit pabalik, kahit hindi mo na kailangan ng kasama o dokumento ng pinsan mo or else, financial lang kailangan mo sa kanya, makakabalik ka mga pangat kahit ikaw lang mag-isa. Dahil nga mga pangat, nag-tourist ka noon, bumalik ka ng tourist, makakabalik ka ulit ng tourist. Sana maliwanag po yun. Sagutin naman natin itong tanong ni Hamir27TV43. Yeah. Tanong niya mga pangat,
Boss, pag galing ka ng Dubai tapos pinauwi ka ng amo mo na hindi tapos ang contract, pwede ka pa bang mag-apply ulit sa Dubai? Yun. Hindi maliwanag kung bakit siya napauwi ng mga paangat. Sa kontrata naman mga paangat, pwedeng i-terminate ang contract ng employer at ng employee. Yan yung batas ng UAE mga paangat. Pwede mong i-terminate 3 months or 6 months, pwede mo nang i-terminate yung contract, no? Employer o employee ka man, may karapatan kang i-terminate yung contract. In the UAE, either the employer or employee can terminate an employment contract, but this is subject to specific rules and procedures outlined in the UAE labor law. Both parties have the right to terminate the contract by manual agreement with proper notice or under specific circumstances outlined in the law. So kung napauwi ka, depende. Case to case basis mga paangat. Pwedeng hindi ka makabalik, or pwede ka mag-apply ulit sa iba, or pwedeng hindi ka maka-apply sa iba. Kahit na sabihin mo makapag-apply ka sa kanila, tanggapin ka nila, pero magkaproblema ka naman mga sa batas sa UAE, yun lang mga paangat. Case to case basis kasi yan eh. Unang dahilan, no, kung pinauwi ka ng amo mo, depende kung internal. No, pag sinabing internal, between employer and employee, internal yon. Kaya ka napauwi dahil nag-shutdown yung company, nag-recession, nagbawas, or na-bankrupt yung company. Yung mga ganong senaryo, no, na hindi ka na kayang pasahurin, kaya ka pinauwi kahit hindi pa tapos yung contract mo. Yung mga ganong senaryo, pwede ka pa mag-apply mga pangat, ulit pabalik ng UAE. Pero once na may nilabag ka sa rules ng Dubai, ng mga pangat, o ang kalaban mo na is government of UAE, kaya ka napauwi na employer mo, di ka na makakabalik, magkakaproblema ka. Kagaya mga pangat, halimbawa sa droga, nagnakaw ka, or sa mga alak, no, yung mga ganon, yung nagbibenta ng alak, or nahuli kayo sa plat, yung mga ganon, kaya ka napauwi ng amo mo, magkakaproblema. At pag ganon ang problema mo, hindi ka na makakabalik mga pangat ng Dubai, ng UAE, kapag government yung kalaban mo, no? Pero kung inuulit ko, kung internal lang naman, walang problema yun. Makakabalik ka pa yung mga pangat ng Dubai. Halimbawa, ikaw ay papauwi ng amo mo, pero nandito ka pa rin sa UAE mga paangat, pwede ka pa rin mag-apply sa ibang mga paangat. Walang problema yun. Kung nandito ka pa rin sa loob ng UAE, no? Tapos, kunyari, gusto ko nang pauwiin, gusto nang tapusin yung contract ng amo mo kasi nga may mga hindi kayang solusyonan, may problema mga paangat internal, pwede ka naman lumipat sa ibang company kung nandito ka pa. Sana maliwanag. So yun mga pangat, uwian na naman. Shade marami, mainit eh. Yun, di ba? So yung mga pangat, yun, sana naintindihan yung mga pangat kung pwede o hindi pwedeng makabalik ng UAE pagka ganun yung sitwasyon. Depende mga pangat yan, case to case basis pa rin. Yun, at yun, sana maliwanag yung mga pangat at sana nagkaroon kayo ng idea mga pangat sa munting vlog natin for today. Yan. Siyempre kung nagkaroon ka ng idea mga pangat, matuto ka. At siyempre kung umabot ka sa punto ng video ito mga pangat, don't forget to like, share, and subscribe. Siyempre mga pangat, think positive lang, good vibes, God bless you all. At ng pagsubakatagumpay, to God be the glory. And mga pangat, siyempre, God first, always. See you on the next one. Let's go! Woo! Init!